Garcia, Batangas. Kasama natin si Dr. Raul Gonzales, ang may-ari ng Barako Serbisyo. Doc, ito ba yung ating mga mga barakong pang-serbisyo sa ating mga inahin dito? Well, ang nakikita po ninyo, isa sa barako na ginagamit natin, isang junior bore, 70-30% Duroc Pietrain. Ito ang isa sa may pagmamalaki nating barako na pangkaraniwang ginagamit natin para matugunan ang pangangailangan ng mga backyard racers pagdating doon sa tinatawag nating kalidad ng paghayupan. Doc, sa bali-balita dito, third generation ka na raw sa ganitong negosyo. Pakipaliwanag mo lang ng konti. Totoo yun. Tayo ho ay sa pangatlong henerasyon na, sapagkat itong hanap buhay na ito ay nagmula pa sa aking lolo. Ito po ay that was 1963 nung mag-umpisa ito, nung tumakbo ang hanap buhay na ito. Sumunod ang aking tatay hanggang sa lubusang ipinamana sa akin. Ayun. So, kayo rin siguro nag-pioneer dito nung araw. Sir, masasabi natin kami nag-pioneer sapagkat hindi lang po sa buong Batangas, maaring dito sa southern part, kasi noong panahon na yon talagang bibihira pa ang nai-engage sa ganitong hanap buhay. At isa pa, noong panahon yon masasabi natin na bibihira pa rin yung nakakapag-produce ng ganitong klaseng baboy. Okay. Kaya ko natanong yung history nyo, siyempre lahat na ng pamamaraan, lahat ng technique, lahat ng technology, lahat ng breeding systems nagamit na ninyo So pero sumubok pa rin kayo ng A2B. Pagka sumubok kayo ng A2B, ibig sabihin nun meron kayong mga problema hindi na solusyonan, o kaya gusto nyong maangat yung antas ng inyong sistema. Ano po ba ang naging naging dahilan at sinubukan niyo yung A2B? Well, totoo po yan, sapagkat bilang isang veterinaryo, nandun pa rin naman po tayo sa patuloy na pagsusuri para sa ikagaganda at lalong ikatitiwala ng ating mga consumer, ng ating mga customer. So, nung mabalitaan natin ang patungkol dito sa A2B, tayo po ay hindi nagdalawang isip, sapagkat base sa claim ng A2B, ito po ay ating masusing pinag-aralan at ating sinubukan hanggang sa ating napatunayan na totoo nga pala ang maidudulot nitong maganda sa ating hanap buhay. So, pwede ba nating i-enumerate yung mga benepisyo o improvement na nangyari sa iyong breeding operation dito? Well, unang-una, pagdating po doon sa benepisyo, nagkaroon po tayo ng lakas ng loob para lalong mapagtibay ang ating, yun hubang manatili ang tiwala ng ating mga kliyente sa paraang tayo po ay nagkaroon ng kumpiyansa. Unang-una sa kapag pinag-usapan natin itong fertilization at itong tinatawag natin yung bisa ng similya, nagkaroon po tayo ng assurance kasi sa physical pa lamang at saka dun sa kilos at iginagalaw ng ating material bore, nakikita na natin ang malaking pagbabago. Yung nagiging masigla, dagdag kasiglahan, at yung tinatawag na yung wants ng barako, yung pagiging agresibo patungkol libido pagdating sa aktual na paggamit. So yung sa fertilization rate natin nung hindi ka pa gumagamit ng A2B, anong percentage ang kumbaga pinakamaganda mo nang nakuha? At nung gumamit ka ng A2B, ano na yung record na nakuha mo? Well, masasabi ko po sa paggamit ko ng A2B, maaring nakuha po natin kung hindi man tayo naka 100%. At least yung 95% nakuha po natin. At hindi ko na siguro para sabihin yung mga unang namin. Ang mahalaga po ay napatunayan ko na talagang significant nga ang effect nito ng ng A2B. Ayun.
So sa fertilization rate, maganda yung record natin. Ngayon, sa ano naman po, doon sa mga ine, siyempre ang customer natin backyard, ano. So yung bang ano naging naidulot doon sa mga biik nila? Well, dun sa mga inahin na nakumbinsi natin sa paggamit po ng Atobi, malaking bagay din po sa kanila sapagkat naando na po yung kasiglahan, yung appetite ng biik. At saka sa panahon ng masamang kalamidad, dito mapapatunayan natin na malakas ang resistensya ng ating baboy. Hindi siya ganun kadali makasagap ng anumang sakit. At isang halimbawa diyan yung ordinaryong pagtatae ng baboy na kung tutusin ay malaking kawalan or malaking lakas sa isang baboy ang nawawala. Subalit noong tayo ay magpatuloy na gumamit at maging dun sa mga inahe na natulungan natin at na-advise natin na gumamit ng Atobi, hindi naging mahirap sa kanila para maisalba o makasurvive ang mga biik. Maganda nga. Dito naman sa inyong operating and maintenance input sa ating mga barako, nabawasan ba yung siyempre meron tayong medication and nutritional programs na sinusunod nung araw. Yung ba nabago o paano po? Kasi nung una, kung aking pong babanggitin yung aming traditional na pamamaraan sa pag-aalaga ng isang barako, napakarami po dahil nung una pa man na ito ay isang hog breeding station. Tanda-tanda ko po. Hog breeding station talaga nung umpisa to. Noong kauna-unahan na makilala ang barako serbisyo, ito po ay sa pangalang RV, Hog Breeding Station. Ito po ay pagmamayari ng aking grandfather na siya pong nag-pioneer ng ganitong hanap buhay dito sa amin sa Batangas. At sa aking pagkaalala, ako po isang batang-bata pa ho ako noon nung at na-witness ko ang mga pamamaraan. Nung araw nga ho, gumagamit pa tayo ng mga itlog. Gumagamit pa tayo ng beer. Sa buong sa pag-asa na ito'y makapagbibigay ng ano. Then, nung dumating po, pumasok ang ibang teknolohiya, natuto tayong gumamit at bilang isang veterinaryo tayo nakapag-aral, natuto tayong gumamit noong ating mga pinag-aralan na talaga namang di hamak, na nakadagdag at nakatulong din. Kaysa dun sa unang natatanda nating tradisyong pamamaraan. Noong matuklasan po natin itong Atobi, halos lahat ho ng pamamaraang nagdaan ay hindi naman sa binabaliwala ko. Pwede pa lang, Atobi pa lang, masusustain na ang mga pangunahing pangangailangan ng ating barako. Ayun. So may mga ibang supplements yun nabawasan na. Nabawasan na ho yan. Katulad nung dati-rati ho, tayo nakaprogram meron tayo sa buong isang taon at saka sa panahon ng pagkagamit may mga ibinibigay tayong vitamins at bukod pa yung mga premixes na mga mineral. And aside from that, meron pa po tayong ibinibigay na klase ng ito nga, yung ibibigay din ho tayo ng minsan yung mga damo na katulad ng kamote para madagdagan yung kanyang So this time kasi yun nga, katulad ng nasabi ko, very laborious kung ating gagawin yung ganong pamamaraan. Bukod sa malaking kagastusan, time consuming din. So this time nga ho, sa paggamit natin